Yusek, sinasabi ni Senator Amy Marcos na tila ginagamit daw umano yung executive privilege at yung sub judice rule para po pagtakpan yung katotohanan at tila may cover-up daw sa nangyayari. Ano po yung masasabi niyo dito? Siguro opinion niya yun. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang nais niya sa kanyang hearing. Kasi kung ang hearing naman ay para patungkol sa in aid of legislation, Atty. Danny, alam naman na natin yan, di ba? Dapat in aid of legislation lang yan, hindi para manira, hindi para gibain ang gobyerno, di ba? Hindi dapat ganon. At sa pangalawang hearing, Atty. Danny, nabanggit naman niya na marami naman siya mga dokumento, marami siyang natuklasan, di umano, at tingin ko, kung balak lang naman yung gumawa ng batas, enough na yon para siya makapag-analisa at makita niya mga important facts, data, para makapagbalangkas ng batas. So, sabi nga natin, Atty. Danny, unang hearing, 6 na oras naman naganap ito. Ang dami naman niya na natanong. Ang hindi lang niya siyempre ipabunyag ay yung covered ng executive privilege. At alam naman siguro ito ng kanyang legal advisor na meron naman talagang kinikilala ang Supreme Court executive privilege. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, diba, ito'y ginamit din. At hindi naman nagkaroon ng constitutional crisis. May mga pagkakataon kasi, Atty. Danny, na may mga usapin, ang mga high-ranking officials at ang Pangulo na hindi pwedeng ibunyag, no, sa publiko. May mga polisiya, may mga plano, may mga internal deliberations na hindi pwedeng malaman ng publiko. Kasi ito yung mga plano, maaaring plano, polisiya, na hindi pang publiko. Dapat igalang nila yon. Tandaan natin may separation of powers. Hindi ang Senado ang pinakahari. Diba? Pantay-pantay lang sila. Executive, legislative, judiciary. Kinilala ng judiciary ang karapatan na ma-invoke ang executive privilege. So bakit naman ito hahadlangan ng Kongreso o ng Senado?